Kalahati pa lang ng taon ang lumipas, ngunit napakaraming balita ang gumimbal sa madla. Kasama sa mga balitang pinag-uusapan ng publiko ay ang pagkamatay ng ilan sa mga kilalang personalidad sa showbiz. Sila ang mga taong tumatak sa mundo ng entertainment, kaya naman maraming nalungkot sa kanilang paglisan. Narito ang mga listahan ng mga showbiz personalities na ito. Gloria Romero. Pumanaw siya noong January 25, 2025 sa edad na 91. Payapa ang pagkawala ng Philippine TV and movie icon na lumabas sa higit na 250 na pelikula at palabas sa telebisyon. Nagsimula ang karera ni Gloria noong 1944 bilang extra sa pelikulang Liwayway ng Kalayaan. Ilan sa mga kilalang pelikula ni Gloria ay Ang Tanging Yaman noong 2000, Magnifico 2003 at Rainbow Sunset noong 2018. Matutina. Noong February 14 naman, pumanaw ang komedyanteng si Matutina sa edad na 78 dahil sa acute respiratory failure. Nakilala si Matutina o Evelyn Buntugon Guerrero sa totoong buhay bilang nakakatuwang kasambahay sa long-running sitcom na John and Marcia. Bukod sa kanyang karera sa comedy, ay kilala rin si Matutina sa kanyang pagganap sa mga radio drama at pagdub sa mga anime at imported drama series. Naging konsihal din siya sa Quezon City noong 2007 hanggang 2010. Delia Razon. Matapos ang isang buwan ay isa pang veteran actress ang lumisan. Ito ay si Delia Razon na namatay noong March 15 sa edad na 94. Hindi ipinaalam ng kanyang pamilya ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sumikat si Delia o Lucy May Reyes sa totoong buhay noong 1949 nang siya'y bumida sa Cross na Between ng LVN Pictures. Ilan pa sa mga kilala niyang pelikula ay ang Rodrigo de Villa noong 1952, Luksang Tagumpay 1956 at Ipagpatawad Mo noong 1991. Si Delia ang lola ng kapuso actress na si Carla Abellana. Pilita Corrales. Noong April 12, pumanaw si Pilita Corrales sa edad na 87. Malaki ang kontribusyon ng Asia's Queen of Songs sa music industry ng bansa. Umabot sa 6 na dekada ang kanyang karera at nakapag-record ng 135 album. Sinimula ni Pilita ang music career niya sa Australia noong 1950s. Noong 1960s naman, bumalik siya sa Pilipinas para mag-record ng mga kanta at para na rin bumida sa pelikula. Ilan sa mga kanta ni Pilita na nagmarka sa publiko ay ang A Million Thanks to You, Kapantay ay Langit at marami pang iba. Nora Honor. Matapos ang ilang araw ay sumunod naman ang pagpanaw ni national artist Nora Honor sa edad na 71. Binawian ng buhay ang superstar noong April 16 dahil sa acute respiratory failure. Itinuturing na haligi ng Philippine showbiz industry si Nora, ang one and only superstar, dahil sa hindi matatawaran nitong kontribusyon sa pelikulang Pilipino bilang artista at producer. Kilala siya sa bansag na Atigay. Sino bang hindi nakakaalam sa mga pelikula niya tulad ng Himala, The Floor Contemplation Story at Minsay Isang Gamo-Gamo. Ang mga pelikulang ito ang dahilan kung bakit siya naging National Artist of the Philippine Film and Broadcast Arts noong 2022. Bukod pa rito ay kilala rin si Atigay bilang mga awit. Ilan sa kanyang mga kilalang awitin ay Pearly Shells, People, Handog at Yesterday When I Was Young. Hadji Alejandro. April 21 nang pumanaw ang singer na si Hadji Alejandro sa edad na 70 dahil sa sakit na colon cancer. Itinuturing na OPM legend si Hadji dahil sa mga kontribusyon niya sa Philippine music. Nagsimula ang kanyang karera noong 1970s bilang miyembro ng circus band. Noong 1976 ay tinahak niya ang kanyang solo career at agad na sumirit dahil sa mga kantang Panakip Butas, Tag-Araw Tag-Ulan at May Minamahal. Si Hadji ang ama ng singer-actress na si Rachel Alejandro. Ricky Davao. Pagbungad ng May ay nagulat ang publiko sa pagpanaw naman ni Ricky Davao. Pumanaw ang actor-director noong May 1 dahil sa cancer sa edad na 63. Mahaba ang listahan ng acting credits ni Ricky sa pelikula, telebisyon at teatro. Nagtrabaho rin si Ricky bilang director sa telebisyon. Sobrang dami ng pelikulang kanyang nasalihan, kaya ganito kalungkot ang kanyang mga fans at kanyang mga tagasunod. Freddy Aguilar. May 27, pumanaw ang OPM icon si Freddy Aguilar sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure. Kilala si Ka Freddy sa kanyang mga tanyag na awit tulad ng Anak, Magdalena at Ipaglalaban Ko. Instrumental din ang kanta niyang Bayan Ko na isa sa mga naging inspirasyon noong People Power Revolution na nagpatalsik sa rehimeng Marcos noong 1986.
Red Sternberg. Noong May 27 din, pumanaw si Red Sternberg. Biglaan ang pagkamatay ng dating matining idol sa edad na 50 dahil sa atake sa puso. Sumikat ang Filipino-German actor nang mapabilang siya sa youth-oriented drama na TGIS noong 1995 hanggang 1999. Bukod sa TGIS, ay bumida rin si Red sa ilang pelikula tulad ng Are You Afraid of the Dark noong 1996 at Silaw noong 1998. Noong 2000, nagretiro na sa pag-artista si Red at nag-migrate sa US. Kalaunan ay nagkaroon siya ng career sa hotel management. Lolit Solis. Ang pinakabagong balita ay ang pagkamatay ni Lolit Solis noong July 3, 2025. Atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng talent manager at showbiz publicist sa edad na 78. Noong 1980s, nagsimula si Lolit na maging manager ng mga artista. Ilan sa mga inalagaan niyang personalidad sina Gabby Concepcion, Rufa Gutierrez, Lorna Tolentino, Bong Revilla at Mark Heras. Kilala rin si Manay Lolit sa mga kontrobersyang hinaharap niya bilang showbiz commentator. Halimbawa, sinampahan siya ng 12 million peso libel ni na Samuel B. at Piolo Pascual noong 2007. Nasettle naman ang kaso noong 2008. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.